Magandang gabi sa inyong lahat mga ka-mystery. Ako si Tito Val at nandito na naman tayo sa ating munting channel na Pinoy Mystery Horror. Handa na ba kayong makinig sa isang kwento na magpapabangon sa mga balahibo ninyo? May isi-share akong kwento ng isang kakaibang nilalang na sumalanta sa isang probinsya. Tara, simulan na natin. Sa isang tahimik na lugar sa parte ng Catbalogan, nakatira si Mang Lorenzo, isang magsasakang kilalang masipag at mapagmahal sa kanyang pamilya. Isang gabi, habang siya'y papauwi, galing sa pagbabantay sa kanyang mga pananim, nakarinig siya ng kakaibang tunog mula sa madilim na gubat sa tabi ng kanyang bukirin. Ano kaya yon? Tanong ni Mang Lorenzo sa kanyang sarili habang pinipilit niyang aninagin ang gubat. Ang dilim ng gabi ay parang kumot na bumabalot sa mga bagay na naandun. Tapos, may nakita siyang mga mata na kumikislap sa dilim. Nang siya'y lumapit, bigla na lamang may lumundag na malaking nilalang. "Diyos ko!" sabi niya, sabay takbo pabalik sa kanyang bahay. Habang nanginginig sa takot, ikinuwento niya ito sa kanyang asawa at mga anak. "Huwag na huwag kayong lalabas sa gabi," babalan niya. "May kakaibang nilalang sa gubat. Hindi ko alam kung ano, pero mukhang napakadelikado nun." Kinabukasan, kumalat ang balita sa buong baryo. Ang lahat ay natakot at naging mas maingat tuwing gabi. Pero may isang kabataang matapang, si Carding. Hindi siya naniniwala sa mga kwento. Baka panaginip nyo lang yan, Mang Lorenzo. Tignan ko nga yan mamayang gabi." Patawa-tawa niyang sabi. Dumating ang gabi at si Carding ay nagpasyang pumunta sa gubat. Dala niya ang kanyang flashlight at isang itak para sa proteksyon. "Sino ba naman ang mananakot sa akin?" bulong niya pa sa sarili. Habang naglalakad si Carding sa gubat, biglang may narinig siyang malalalim na hininga. Ano yun?" tanong niya sa sarili. Walang ano-ano, bigla na lang lumitaw ang isang malaking nilalang na may mahahabang kuko at matalim na mga ngipin. Tumalon ito kay Carding, sabay kagat sa kanyang balikat. "Aray ko! Tulong!" sabi niya habang pilit na lumalaban. Pero walang nakarinig sa kanya. Sa isang iglap, biglang nawala ang nilalang at iniwan siyang duguan at nanghihina. Pinilit niyang makabalik sa baryo para magbigay ng babala. "Nakakatakot talaga. May balbal sa gubat," iyak ni Carding habang hawak ang kanyang sugat. Nagkaroon ng malaking pulong sa baryo. Ang lahat ay nagtipon-tipon sa bahay ni Kapitan Boyet upang pag-usapan ang gagawin. "Kailangan nating patayin ang nilalang na yun. Pero kailangan natin ang tulong ng mga albularyo," sabi ni Kapitan Boyet. Kinaumagahan, tinawag nila si Aling Rosing, ang kilalang albularyo sa lugar. "Kayang-kaya natin to. Kailangan lang nating maghanda ng mga anting-anting at iba pang proteksyon," sabi niya. Habang nagpaplano sila, biglang lumitaw si Mang Isko, ang matandang mahingisda, at nagsabing, "Ako ang gagabay sa inyo kung paano makapasok sa gubat nang hindi tayo napapansin ng balbal." Sa gabi ng kanilang plano, tahimik na naglakad ang grupo papasok sa gubat. Malamig ang hangin
at ang mga dahon ay tila nagbubulungan. Nang makarating sila sa pinakagitna nito, narinig nilang muli ang malalim na paghinga ng balbal. Handa na ba kayo mga kasama? Sabayan ninyo ako sa pagdasal. Dagdag pa ni Aling Rosing. Kasalukuyan silang nakahanda nang biglang sumugod ang balbal. Naku po, nandyan na siya, sabi ni Isko. Lahat ay naglabas ng kanilang mga anting-anting at itak. Nagkaroon ng matinding labanan. Lubhang napakalakas nito. Habang nakikipagbuno si Mang Lorenzo sa balbal at ang iba ay sinikap na tagain ito sa iba't ibang parte ng katawan, napansin nilang tila nagiging mahina ito sa harap ng dasal ni Aling Rosing. Magdasal pa tayo, sabi ni Kapitan Boyet. Sabay hataw ng buntot pagi sa nilalang. Habang abala ang lahat, napansin ni Mang Lorenzo ang isang matandang libro na dala ni Aling Rosing. Nagmamadali niya itong binuksan at nakita ang isang ritual para patayin ang balbal. Natuklasan niyang kailangan ng asin at isang sibat na tatago sa puso nito. Aling Rosing, may paraan para patayin ang balbal. Kailangan natin ng asin at sibat, sabi ni Mang Lorenzo. Agad-agad silang naghanap ng asin at gumawa ng sibat mula sa isang matibay na kahoy. Nang bumalik at sumugod ang balbal, handa na sila. Ngayon na! Ibuhos ang asin sa paligid niya, utos ni Mang Lorenzo. Ibinuhos nila ang asin sa lupa at nang mahuli sa loob ng bilog na asin ang balbal, nagsimula itong sumigaw sa sakit. Ngayon, sibatin niyo na! Sigaw ni Kapitan Boyet. Tumakbo si Mang Lorenzo at sinibat ang balbal sa bandang puso nito. Sa isang iglap, tumigil ang balbal sa paggalaw at bumagsak sa lupa. Unti-unti itong natutunaw, parang usok na hinihipa ng hangin. Salamat sa Diyos. Tapos na rin ang bangungot na ito. Ha! Sabi ni Mang Lorenzo habang naglalabas ng buntong hininga ng kaginhawahan. Simula noon, bumalik ang katahimikan sa baryo. Lahat ay natutong magdasal at makiisa sa oras ng kagipitan. Ang kwento ng balbal ay nagsilbing babala sa lahat na ang mga misteryo ng gabi ay hindi dapat baliwalain, lalo na ang mga nilalang sa gubat. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi, mga kamisteryo. Tandaan, sa dilim ng gabi, may mga lihim na hindi kaya paliwanag. Hanggang sa susunod, ako si Tito Val at ito ang Pinoy Mystery Horror. Magandang gabi at matulog kayo ng mahimbing kung kaya nyo.